Magandang araw! For today's video, ika-29th birthday celebration ko kasabay ng aming pa-gender reveal. Kaya naman tara't samahan niyo po kaming muli sa aming panibagong araw. Meron nga pala kami nabili dito na mahigit 7 kilong pusit at eto nga pala ang lulutuin namin ngayon. First time nga lamang namin makakita ng ganitong pagkalaki-laking pusit at kako nga na para makatikim naman ng masarap-sarap ay alitunin nga pala namin ito ngayon. Pinagtulong-tulungan na nga namin ito tanggalan ng balat para kapag inihaw nga namin ito ay hindi nga raw kumunat. Mahigit 1,600 pesos din nga pala ang bilhin namin sa ganito kalaki at ayan medyo mahirap din nga pala tanggalin ang balat na rin at napaka-dikit. At dahil panganda ko nga ito para sa aking birthday party, hindi lang basta lechon ang lulutuin natin ngayon at papalamanan nga pala natin ang ating lechong pusit nitong mga iba't ibang klase ng seafoods. Eto nga at pinagpapakulan ko lamang ng kaunting minuto itong mga alimango at pagkatapos ng maluto na ay sinunod ko na rin nga palang pakuluan itong pusit, tahong at saka itong maliliit ng putato. At ayun nga dahil toong napapaibig ang buntis aba ay pagbigyan kahit kaunti, kaya't ayan tinikman ko at talaga namang anong pagkakasarap at napakalinamnam. At nung mapakuluan ko na nga pala lahat ng mga seafoods, eto at lulutuin ko naman nga pala ang pinakang for the sauce. Bale, eto nga palang luto na ito ay tinatawag na mixed Cajun seafoods. Dahil medyo marami-rami nga na itong lulutuin ko ngayon ay 2 butter nga pala yung ginamit ko dito at pagkatapos ng matunas na ay nagisa na rin nga pala ako diyan ng bawang at saka ng sibuyas. Isa rin talaga ito sa mga hilig kong luto pagdating sa mga seafoods at napakasimple din lamang nitong lutuin. Bali ayan nga at nagdagdag na pala ako diyan ng banana ketchup at saka nitong Cajun seasoning. Nagdagdag na rin nga po pala ako diyan ng kaunting toyo, asukal, paminta at saka nitong Sprite at pagkatapos ay papakuluan nga lamang pala natin yan ng kaunting minuto. At para naman nga sa pampalapot ay naglagay lang ako diyan ng cornstarch at pagkatapos ay papakuluan nga lamang uli natin yan para makuha natin yung tamang pagkakalapot nitong ating for the sauce. At ayan, ito na nga nung makuluan ay nakuha rin nga natin yung tamang pagkakalapot kaya naman isa-isa ko na rin nga palang pinaglalagay dito etong mga seafoods. Inuna ko nga palang ilagay dito etong mga hipon dahil hindi ko na nga pala ito pinakuluan at mabilis din lamang naman aring maluto. Habang nagluluto pa nga lamang ako dito itong ako'y nagugutom na talaga namang amoy pa lamang ay napakabango na. Bali ayan, nung maluto-luto na nga pala yung hipon ay sinunod ko na rin nga dyan yung alimango. At saka naman isinunod ko na rin nga palang ilagay etong tahong, pusit, maliliit na patatas at saka itong mais. At pagkatapos ay pinaghalo-halo ko nga lamang para lumasa yung sauce. Nako, ay paniguradong taob na naman nga akong isang kalderong kanin namin sa lagay na rin. Talaga namang tingin pa lamang ay mukhang mapaparami na nga kagad ang kain namin. At eto na nga umuusok-usok pa, talaga namang anong pagkakabango ay luto na rin nga po itong ating mixed Cajun seafoods. Mahigit isang kawa din nga pala itong naluto ko ngayon kaya naman bumawas nga lamang pala ako dito ng pinakang kaunti na ilalagay nga namin dito sa pinakang loob ng aming lechoning pusit. Bago nga namin ihawin ito, ayan nga at pinunasan muna ng asin at paminta nitong nanay ko itong pinakang loob at labas ng pusit para merong lasa. Eto rin nga yung kauna-unahan namin magalitsyon ng ganitong klaseng luto at talaga naman kami excited ng matikman at kako nga ay parang mukhang masarap naman ang kalalabasan panigurado. Pinakasiksik at pinakadiktikan pa nga namin yan ng palaman para talaga namang mabintog nga itong aming lechonin at pagkatapos ng mapuno na ay nilagay na rin nga pala namin yung pinakang kawain sa gitna at nang maihaw na. Pinagdubong ko na rin nga ng apoy aring tatay ko din at nang kakoy maisalang na nga namin itong aming lechonin. Parang isang buong baboy din nga na yung paglilitsyon ng garini at talaga namang medyo matagal-tagal din nga na itong ikutan. Maigi na nga lamang at naandi ni rin na rin tatay ko yung asawa ko at saka si Tiyang Ima sa pag-iikot. At para sa pampalasa sa pinakang ibabaw, ang pinapampunas nga pala nitong kapatid ko dito itong toyo na merong bawang. Kailangan alaga nga raw sa punas at magandang pag-iikot nga lamang are para hindi nga kaagad masunog at maluto nga ng maayos. Pero sa tunay ka nga naman medyo matrabaho din talaga ang pagluluto ng ganitong klaseng pusit. Bali ayan, mahigit 3 orasin nga pala itong nakasalang at pagkatapos ay hinango na nga pala namin ito. At eto naman ngang nanay ko ay magaluto naman nga pala siya ngayon itong isa sa paborito kong ulam. Syempre ano pa ba ay di ang kaldereta. Mahigit 3 kilong karne nga lamang pala aring lulutuin namin ngayon at pansarili din nga lamang. At kami nga pala ay dun dadayo ngayon ang aking birthday party sa may beach malapit din lamang sa aming karatig bayan. Basta may handaan talaga din sa amin, isa sa paborito naming handay itong kaldereta. Kaya naman karaniwan nga hindi talaga ito nawawala. Simple celebration din lamang naman uli aring aming are at kami-kami din lamang buong pamilya kasama yung ilang mga tiyahin ko. Kaya naman nagsaing lang ng ilang gatang aring tatay ko, pandala nga namin dun sa beach na gaganapan. Hindi pa nga yari sila diyan sa pag-iintindi sa pagluluto, yung muna na nga ni kami kaagad dito sa may pinamalayan para kahit papano nga ni makapagpaayos naman ako dito kay Sir Con. Abay, syempre ka naman kahit papano para maka-aura din tayo for today's video. At eto, here's my final look. O kahit papano ay nag-ibangan nyo din naman ay.
At pagkatapos ko nga magpaayos ay dumiretso na rin nga pala kami ng biyahe papunta dun sa beach na paggaganambat nga ng aking birthday party. Pinadaanan ko na rin nga din sa nanay ko yung mga ilang food package na in-order ko na pagsasalu-saluhan nga namin doon. Saglit na saglit din lamang naman yung naging biyahe namin at nakarating na rin nga pala kami dito sa Magdalena Beach Resort. Pagkarating nga dito ay sinet up na rin nga kaagad at hinayin na rin nga yung mga pagkain at eto, nandito na rin nga pala yung magagawa ng aming backdrop. Napakaganda rin nga dito sa lugar na ito at halos walang ibang tao kundi kami lang talaga at kako nga ay parang nirentahan tuloy namin yung isang buong resort. At ayan nga at pagkatapos may set up lahat at ready na ay eto kako at mag-umpisa na rin nga kami sa aming pa-gender reveal. Inumpisa na rin nga namin kaagad dahil eto talaga ang pinaka-inaabangan ng lahat ay kako ay halos lahat nga ay marami ang team boy. At syempre naman para sa katulad namin meron ng dalawang babae ay talaga namang gustong gusto din talaga namin ang lalaki na. At eto nga na mag-umpisa ay bigla namang bumuga ang kulay pink na smoke spray. Abay, nagulat nga ni ang lahat at dapat daw ay kulay blue. Nagkamali nga ng pinadala sa amin si seller, blue naman talaga yung order pero bakit pink nga itong bumuga? Ay kakoy ano na yun, epic fail tuloy. Napakamo tuloy yung asawa ko sa ulo kahit hindi makate pero maigi na nga lamang at meron kaming ibang extra smoke spray at kako nga sana yun igagamitin namin sa aming pang picture taking. Kaya naman eto nga yung aming pa-take to at eto na talaga yung tunay na result. Ay kako, ay salamat naman kako at talaga namang boy din sa wakas ang At syempre, tuwang-tuwa nga ang lahat at halos nagwagi nga ay ang team boy. Ay salamat naman sa Lord at biniyayaan din nga kami ng aming bagong baby boy. Sobrang happy nga ng lahat at sa wakas ay nakalalaki din nga kami. Thank you Lord sa blessings at kako isa talaga ito sa pinakamagandang regalo para sa amin. Sobrang excited na rin nga nitong dalawang atihin at talaga naman thank you Lord sa lahat ng blessings and thank you Lord sa panibagong baby boy na pinagkatiwala mo sa amin. Sabi ko nga wala man akong material na bagay na natanggap ngayong birthday ko pero ito naman talaga ang isa sa pinakamagandang regalo na binigay sa akin. Naalala ko nga kamakailan lang dati-rati umiyak pa ako sa Lord na mas higit niya kaming pagpalain at hindi ko nga lubos akalain na sa ganitong pamamaraan pala niya ibibigay sa amin. Hindi man nga namin ito hiniling pero kusang dumating kaya naman we are so thankful, grateful and blessed sa Lord sa pagpapala ng bagong baby boy. Marami man nagsasabi na bakit sunod-sunod nga raw ang anak namin pero ano bang gagawin ko kung yan ang kalooban at nais ng Lord para sa aming pamilya? Kaya kapag dumarating ang takot at pangamba din sa akin ay nandun yung pagpapaalala ng asawa ko na hindi yan ipapagkaloob sa amin kung hindi sa kapahintulutan niya. Kaya ang patuloy na pagtitiwala namin sa Lord ay may mas maganda siyang plano para sa aming pamilya at kahit mas mga silang nasundan na hindi nga kami magkukulang sa pagmamahal sa kanila. Kaya naman ang patuloy na panalangin namin sa Lord ay samahan niya nga kami sa pagpapalaki ng aming pamilya. At ayun, bukod sa pulong pagkatapos ng aming gender reveal, syempre itong pinakainaabangan din ng lahat ay di ang kainan na. Kain tayo din ni mga mare. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. May din lang buong pamilya at kakaunti din nga lamang kami dito pero hindi ko nga akalain na medyo naparami rin pala yung na-order kong mga iba't ibang klaseng pagkain. At eto pa nga't bago malimutan, inihain na rin nga pala namin etong aming nilitsyong malaking pusit. Tuwang-tuwa rin nga itong mga kasamahan ko at anong pagkakalaki raw bago anong pagkakabango ng amoy. Kaya't ayan, pinatikim ko na nga sa kanila kung approve baga nga ang pagkakaluto at malambot. Sakto nga lamang ang pagkakaluto at hindi man kumunat at malambot nga raw. Masarap naman nga raw at malasa at may gina rin nga lamang kako at nagustuhan din nila. Sobrang nabusog din talaga kami sa mga pagkaing daladala namin at kahit kaunting oras nga lamang inilagi namin dito ay sobrang nag-enjoy din talaga kami. Dahil paminsan-minsan din nga lamang makagaro sa dagat at mga tiyahin ko ay talaga naman kala mo ay mga batang nagatalampisaw. Nakakatuwa nga rin tingnan at parang mga batang nagalaro din sa lobo at talaga namang tuwang-tuwa. At rin naman nga at bago kami umuwi ay nagulat nga ako din sa asawa ko at merong bit-bit. Akala ko nga ni ay crib na naman ang daladala. Regalo nga raw niya ito para sa akin na talaga naman kung makapagregalo ito lagi na lang practical daw. Folding table nga ito para nga raw magamit-gamit ko kapag nagluluto ako at kapag lumalabas kami. Ay kako nga sa kanya para ba talaga sa akin yan o para sa iyo na rin na magagamit mo kapag online class ay talaga naman kako'y napakahusay magregalo. Kaya thank you so much na rin nga kako at magagamit naming buong pamilya lalo pa kapag kami lumalabas-labas para mag-outing at mag-camping at kako'y dahil nag-effort ka ay thank you so much at kako'y mamaya ka sa akin. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.